Sa agriculture, kailangan palagi ka nandyan. Hindi pwede yung remote control na management. Ang problema, lumilitaw yan. Halos everyday. Ang kwan dito, merong decision making kailangan. Decision making. Yan. Pag nahuli ka ng isang linggo, laki ng damage. Malulugi ka dyan sa lalo nga mamahal ang mga inputs. So, yung quality. So you must always bear in mind yung consumer. Kailangan yung production mo is safe, healthy talaga. Saka when they taste it, kaya yung citrus, it must be sweet and juicy. So, sabi pag kinain niya, nakangiti. Hindi yung nakasimangot. So, the product will sell itself. Yeah. Sir, ilang years ka na all in all into farming dito sa sarili mong farm? Ilang years na yan? I started this 1987. Halos 87 to now, no? Up to now. Nagpa-farming ka. At, sir, kumikita. Kumita naman. That's the primary motive. Na mag-farm ka. Dapat kumita ka. Otherwise, why waste your time there? Ang malaking puno mo yung one time mo. Yung sipag, efforts mo. Of course, more than the money. More than the money. Because your time is also dapat a form of puhunan. Nakakuan dyan. Na may value yung time mo. Hindi mo na maibalik yun eh. Ang pera, pwede ka. So, yung opportunity. Gano'n na kadami kanita mo dito? Kunti lang. Nakakakuha ko ba? Nakaka-expand ako. Nakaka-expand ka. Bili ka na napag-aaral ko yung mga anak ko. And yung vision mo na ang bawat tao dito sa community ay maging milyonaryo. Nangyari yun. Because it is an industry. So industry is the people. So kung nag-progress, because this is technology, it's scientific. Yes. So I started with a core group na educated people, graduate siya as a school teacher, mga agriculturist talaga. So I was able to form the group. Then they started, while they are doing the formation of the cooperative, establishing the cooperative, I was doing the R&D. R&D. So, dito mismo sa sarili mong farm, nag-R&D ka. Yeah. It took me 10 years. Ano yung resulta ng R&D mo, yun ang tinuro mo sa mga tao. That's the foundation. Nag-umpisa ka sa tama. So from an idea na ang parents mo ay para ano sabi mo kanina yung term mo pag naririnig ka nagkukwento of your vision parang nagugusbam. Nagugusbam siya. Parang hindi, mga sinasabi mo parang hindi, nababaliw na to. Ganyan. Parang my dreams, my vision was so para bang utopia. Unreachable. Unreachable. There's God, siguro, nag-aalala dyan. And right now, even the government recognizes si Sir Pons ang the father of citrus. Okay, of course. That's sabi mo in Nueva Vizcaya, but Nueva Vizcaya is the capital, kumbaga, of citrus production in the Philippines. Yeah. So you're the father of citrus in the Philippines. Later on siguro. Wala kami na naulan yan sa one. Pero at least this one is small farmers group. Yeah, hindi, yun ang advantage. Hindi malaking kumpanya. Advocacy ni Sir na small farmers yung talagang tinutukan niya na mag-prosper. Hindi yung mga industrial farms. Farms, yeah. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Na-discover namin yung dahil doon sa spread ko eh. Yung first, kasi yung first namin na unang taon ko na sumama kay daddy dito sa farm. Talaga pinagpapanage niya ako. Pinagkalat niya ako ng umalay, nakita ko mga baho, diba? Sabi ko talaga, hindi ko na gustong ulitin to. Tapos, hanap ako.
Mas yung barkada ko si Eric, sabi niya minsan nagkukwentuhan kami, agriculture rin siya. Pero siya kasi ansay. So, client niya si Sir Rolly. Tapos sabi niya, Jo, meron akong product. Siguro yung kailangan mo. Sabi niya, sige nga. Kasi yung iba, may additives. Panilalagyan buah. Mga iba. Tapos si Daddy, kailangan ganito. Hindi po kami ni Eric. Kita pa namin yung tatay ni Sir Rolly nun eh. Tapos pakita niya. Tapos sabi ko, wow, ito na nga yun. Pinagtagpo ng Tadhana. Tapos sabi ko kay Dad, tingnan natin. Pinuntahan pa niya kasi wala siyang tiwala yata sa akin. No? Punta pa siya ulit. Tapos yun, nakita namin si Sir Rolly. Tapos yun, okay naman. So, yun, sabi ko, at least hindi na ako nagsasabog ng fresh na ipot ng manok. Alam mo yun, yung pag-press ang nilalagay namin, binabakurahan pa namin ng antitetanong yung mga tao. Kasi di ba? Tapos wag ayaw mo nila. Trabaho sana silang mag-asawa, maghanap ng malaking pote, supply ng chicken manure, ipaprocess namin sa San Luis. Pero wala pa kasing poultry noon. Cannot get uniform din. Iba-ibang klase. So, nung nakwento niya na meron yung quad, Sir Rolly. I was so interested kasi gusto ko nga yung chicken manure na babaho na yan. Kailangan yung parang torture sa Kung utak. naglagay ka ng chicken na press, Pinunta namin talaga sa kuhan. parang ang dami. Kuhan din ako kasi sanay ako sa Batangas eh. Poultry na layers. So malinis yung Huwag mo tayo. ibo kayong bunga. Then I saw the plant. Ibo ka mo yung dahon. Kinokompos sila. Sa taas, Eh, hindi naman nagsisinungaling. Ay, no, ang kinakwento sa akin, tama yun. Yun ang talagang target ko na ready to make use na hindi kailangan magtagal sa lupa na nagamit na ng kahoy. Hindi mo ba? Tapos yung application din ng chemical fertilizer hindi makalayo. So, time before the So magde-demo tayo. Saan po tayo mag-a-apply? doon. Sunod-sunod na yung mga nahinog na laglag. Yung nalalaglag, hinog yan, sir. Ito, kailangan ma-harvest na kasi pag isang linggo pa, Overripe na. ma-overripe na, medyo kapaw-kapaw na. Anong kapaw-kapaw? Yung parang medyo hangin-hangin. So pag na-impake yun, Parang napipitit. magaan. Kunin mo to. Ano na? Ito, sir. Dito tayo mag-apply para makita. Doon. Patala ko yung kuwapa dito. So itong kuwapa hindi ko intact yung kanyang. May tatakba na Greenland. Ayun o, bagyan ng packaging nila. Mabot ba, picture nila yung pangalan. Oo. Oh, 'di ba? Saan? Greenland talaga. Ikaw mo nga, hawakan mo. Greenland, Yan. organic. Okay. So, saan po ang apply natin, sir? Ito. Ito nga. Ikaw ang mag-apply, Daddy. Oo. Kaya mo ba, sir? Oo, na. Ito, this is halos mapunito, 5
1-3. Ilang libong sakong ganyan ang gagamit mo, Daddy? Maabot ng 1-2. 100 Wala pang isang truck mo din. tulang. Delivery niya, 800. Yung delivery niya, 800. Isang delivery. Kumisan, 850. Depende sa kanyang pagkasak ng truck. Ano ba yung truck na yun? Ang haba-haba. Hindi ba makapasok sa amin? Sa butega. Kaya ang mangyayari nun, meron yung elf namin na pupunta sa gate, nakaparado doon sa labas yung malaking truck. Nakakatakutin ang elf namin papunta sa loob. Tapos biglang bayad ko ng loading and unloading. So this is the PCM processed chicken manure. So 1 sack of this is equivalent to 3 sacks of fresh chicken manure. Our practice before, we used the fresh chicken manure. I faced many problems with that. Hindi quality, tapos yung amount. So nadadaya kami. So I told my daughter to go and look for alternative source. Kung talagang sigurado sa quality. Usually ang adulteration sa chicken manure, rice hull, mga feathers, na-contact niya yung isang kaibigan niya. Then she was introduced to a producer talaga sa San Jose, Greenland na to. sa itong Greenland. So I've seen inspected the Maganda plant. talaga, sir, ang effect. The purpose of this organic matter, when I went to Australia, the scientists recommended that you must use organic matter, especially if the tree is bearing fruits na. After harvesting, you prune, then apply chicken manure. The best is chicken manure, processed chicken manure. So you have to maintain 5% organic matter sa soil. So that will take care of the sabigo. The roots must be vigorous. So you prepare the tree for flowering. So yan ang we adapted it na as a farm practice, standard operation procedure. So after harvesting, you have to prune the tree, then apply it. I apply it last week of December. It must be applied mga 3 weeks to 4 weeks before flowering. At least ito ready to use na. Yung mga elements na, yung mga nutrients ready available, hindi matagal na makakompa sa Waiting for yung decomposition. Para ma-release yung nutrients, matagal. So maraming problema yan. So ngayon mag-spray tayo. Okay. It must be sa kwan ng drip line ng tree. So the rainfall will fall in this area. So dumuwi sabog. Pag yung drip line most of the rain will go there. Yung naman sa branches pupunta doon sa top roots ng kahoy. So the tendency is the roots will all be concentrated on this area. This is the feeder roots. Hindi na kailangan sir, ihukay. You don't have to put it there. You just a little rain will already be enough. Okay. The soil is very porous. It will be dissolved in the soil. Let nature do its work. According to the scientists that I talk in So Australia. normally, it's the end of the canopy. Yeah, drip line. Kulang pa ito.
So ito po ay ginagawa lang natin for demo purposes para makita paano i-apply. But Yeah, yan hindi ah. ito yung Buksan mo. tamang time to apply kasi meron pa siyang fruit. So normally pag naubos yung fruit, ipuprune muna nila, then after pruning, that's the time to put fertilizer. So sir, pag nailagay mo tong organic fertilizer, gaano ang interval before ilagay mo naman yung Chemical. chemical? Mga 1 week, 2 week, 1 week. 2 weeks. Tama-tama. That's 1 month before na mag-flower. Mm. So it's already before the 15th of January. Oo. Nandiyan na. So it will be synthesized, ready for the plants to get it, absorb it. See, it will be used for flowering and flashing. Mm-mm. The principle there is organic matter provides vigor for the tree, for the proper development of the roots. Mm-mm. So ito po, hindi ito maanod ng tubig, sir, pag umulan? Hindi maanod ng tubig, mawawash? Hindi kung hindi bagyo na malakas. Okay. Yun lang Bagyo yung bagyo. afternoon range, mga kwan, tama-tama lang. Okay, pakita natin yung itsura ng Greenland. Yes. Yan ang fresh na bago. Kamo, punuin mo ito. So at least you don't smell the yung fresh na ipot na manok talagang. Nabaho. At saka yung smell din na ito, lakas. Yung ammonia. Ammonia. Yung decaying period niya matagal. So ganoon. So you go to the other tree. Masyadong dikit ito eh. So ang tansya nyo, how many kilos ang nailalagay per tree? Mga 10 to 15. Wow! Per tree, sir! Oo. Ah. Malaki ito. So medyo maliit, 10 kilos. And that's one time a year. One time a year. Yung itong chemical, 2 times. Yung talaga MPK, merong nitrogen. Okay. Mas mataas ang nitrogen sa first application. Susunod yung naman ang yung potassium mas mataas. Mataas. Never put nitrogen kasi hindi tatamis yan. Medyo mag-vegetative. Sige. Nahanda mo na yung garden? O baka isa't kalahati ilagay mo. Kailangan yung isa. Okay. So, I-try naman natin doon sa garden. vegetable. May pinaharvest ako na yung iuwi mo. Persimmon. Persimmon at saka yung dragon fruit. Uy, may dragon fruit pa.
Jerome, itong gabi yung kunin mo. Ay, yung pala, para ako muna. Pakuha mo kaya kunin yung mga gabi yun, para yan ang panghukay. Kumuha ka sa sako PCM. Anong tanim na dito, sir? Ito ang silbet ko. Mm. Pag sabugan ko ng chicken naman yung PCM bago haluin. Okay. Bago sabugan ng mga seeds. Anong seeds ang... Pichay, mustasa, okay. tomatoes. Magtanim na din ako ng tomatoes dito. Magwan. Mabilis yung green beans. Makuan. Yung katatanim namin lang dito, wala pa yata isang buwan eh. Di ba? Lumaki na, naubos na yung... Naubos na. Naubos na. Yung ngayon, ang remnants. So, mga variety of kwan, pati talong na para yung pang pinakbet. Yung iba kinakain Kuha ka nila isang yan, kwan, PCM doon. Sir, yung iba kinakain nila yan, Saan? yung damo na to. Ito? Saan damo? Ito po. Ito. Kinakain nila to eh. Yan? Oo. Ewan ko. Mga Amerikano. Gustong-gusto ng manok. Ayan. Mga basta bago pang damo. Mm. Ito yung sinasabi na Japanese marunggay. Mm. Dami This one. So, nalagyan ko din ng mga PCM. Mm. Ito na ang source ko ng parang asparagus din ang lasa eh. Pag ito, good for vegetables. Then I have my kamuti tops dyan. Oh, kaya lang pag unahan yung mga insekto, hindi ko naman pinag-sprayan. Anong tinatanim sa Japanese ay Chinese malunggay? Cuttings. Cuttings? Oh. Sayang na itanim ko lahat eh. Dapat. Sir, anong gulay to? Patani ito. Patani. Hindi pa naman nabunga. Oh. Bawal. Bira nagtatanim dito eh. Nakita mo yung red soil na clay? Mm-mm. Pinatohakan ko ng galing sa ilog. Yung sun. Kaya lang yung instruction ko doon sa lupa ng kapatid ko yan. Mm. Yung tinuro ko sa operator ng bakho, yung kukunan niya. Dumating itong katiwala doon. Gagadrin na niya. Kaya nilipat niya sa isang lugar. Nating dito maraming hindi yung pinili ko na magandang lupa sana. Pero okay din kasi may sandi. So lagyan mo lang ng PCM. Eventually may improve na. Basta sabugan yung manifest patas haluin natin. Makita lang ang process natin sa gardening. So it's good for green leafy vegetables. Hindi na kailangan na maglagay-lagay ka pa ng mga ibang kwan. Kung mga talong, yan. Kailangan meron mga complete fertilizer. Yalo. Kapal mo. Tibaliktad din nyo yan eh. Sige. Manipis pa yan, manipis. Sige. Talagang commercial. Mm. Mahaba ang kanilang plot. Tapos natakluban nila ng plastic mouths. Pero before they cover, Lalagyan mo nila yan. Tapos haluin nila. Tapos sa kanila babasa tapos lalagyan nila ng plastic cover. Mga butas-butas, din lang nila tatanong yung mga yan. Tapos yun na yung fertilizer nila. Kaya marami akong nabebentan yan. Dito pa, dagdagan mo ito. Aside from the citrus, Mm-mm. marami pa akong magtatanim ng luya kasi ng gulay. Pero yung mga gulay, hindi sila, kumbaga, hindi daan-daan sako ang, ay luya, daan-daan sako rin ang nabibili. Pero, pagka yung mga gulay-gulay lang ng mga hindi sila, bibili na sila ng mga 20 na sako, 30 na sako. Pero pag sa citrus, 1,000 sako. Gagamitin. So malaking bagay ito.
Itong kwan, it Net. will neutral, medyo kwan na yung sunlight. Huwag mo siya itaas ang kamay mo, ibaba mo yung lipad ng hangin. Dagdagan mo pa, kulang yun nalagay mo. Kung muna isang pala naman, haluin mo na. Baliktarin mo konti. Ay, yung gaod. Yan dyan. Yung pala na. Ito na, pinakita mo kay Jose yan. Ang gagawang garahe. Baliktarin mo. Huwag masyado makapal. Yan, gano'n. Bago mo kuha ng kay-kay, yung 11 ng surface lang ang makuha mo. Si seedbed lang. Yung mga ibang gulay-gulay naman, yung butas lang ang lagyan nila. So hindi masyado. Ito kasi parang seedbed ito. So very dense yung seedling. Ubusin mo na yung dalawa dyan sa isang plat. Tara na. Marami na tayong labi. Ano parang yung papalo sila nagpiprepares doon? Meron na daan nila doon. I-summarize natin, sir, yung best practices mo. Paano natin isasabihin sa mga nanonood sa atin? Best practices. Yung experience mo sa farming. May bawat may mga kwan eh. Kailangan meron ka talagang parang standard operation procedure Okay. na 2 years na establish mo na sa experience mo. So unang-una kung mag-farm ka, kailangan may tubig. Sa aking farm, halos marami akong pan. Oo. A source of water. Itong galing kong ito, merong tangke niyan, 2. Oo. Na palagi kong rin-repenish kung naubos. So, Yun talaga. Yun yung must be prepared. Tapos, siyempre, meron akong kaunting kapital to buy organic fertilizer sa mga chemical fertilizers. Pero sa karamihan sa fruits, combination of organic and inorganic. Pero yung ibang nagre-recommend ng organic lang, hindi pwede sa prutas. sa prutas. Hindi Kahit yata sa palay, hindi pwedeng organic lang. Kailangan meron yung mga ibang macronutrients. So, to make it talaga productive. So, yan lang. Yung talagang sa agriculture, kailangan palagi ka nandyan. Hindi pwede yung remote control na management. Ang problema, lumilitaw yan. Halos everyday. Ang kwan dito, merong decision making kailangan. Decision making. Yan. Pag nahuli ka ng 1 linggo, laki ng damage. Malulugi ka dyan sa lalo nga mamahal ang mga inputs. So, yung quality. So, you must always bear in mind yung consumer. Kailangan yung production mo is safe, healthy talaga. Saka when they taste it, kaya yung citrus, it must be sweet and juicy. So, sabi pag kinain niya, nakangiti. Hindi yung nakasimangot. So, the product will sell itself. Ganun ang kanon. So, by the years, siyempre nag-adjust ka kung anong, lalo nga itong climate change, grabe. Yung kuminsan yung mga ibang kahoy, nalilito na eh. Pag ulan, bagsak ulan, init, nakita mo, nagpa-flash. Kaya lalo sa citrus na nagra-ripen, pag bagsak ulan, patapos nag-flash siya, nadadivert yung ibang nutrients for the new leaves. Sir, ilang years ka na all in all into farming dito sa sarili mong farm? Ilang years na yan? I started this 1987. Halos 87 to now, no? Up to now. Nagpa-farming ka. At
Sir, kumikita. Kumita naman. That's the primary motive Oo. na Dapat mag-farm kumita ka. talaga. Dapat kumita ka. Otherwise, why waste your time there? Ha? Ang malaking puna mo yung one time mo. Yung time. Yung sipag, efforts mo. Of course, More than the capital, money. More than the money. Because You cannot- you your cannot- time is also Dapat a form of puhunan. Oo. Nakakuan dyan. Na may value yung time mo. Hindi mo na maibalik yun eh. Ang pera, pwede ka. Ulit. So, yung opportunity. Gano'n na kadami kanita mo dito? Kunti lang. Nakakuha na ko ba? Nakaka-expand ako. Nakaka-expand ka, bili ka ng Napag-aaral ko bili. yung mga anak ko. Then, up to a point, ngayon talaga hanggang doon na lang. Oo. Wag na. Sir, bakit ang daming nagbibigay sa'yo ng mga award? Because they recognize the success of this project. Saka yung president of the land bank mismo pumunta sa bahay to talk with me before they approve my first loan. Hindi makadesisyon yung mga field offices, mga managers dahil yung dito sa Malabeng is remote area. Marami pang mga insurgents roon. So it's not viable for bank to finance this project. Pero the president was able. Pinuntang ka. They see the project, I need it, and he told his fieldman, mga managers, local manager niya, you're so lucky that you have a guy like this who wants to start development Yeah. sa remote area. And yung vision mo na ang bawat tao dito sa community ay maging milyonaryo. Oh, yeah. Nangyari yun. Because it is an industry. So industry is the people. So kung nag-progress, because this is technology, it's scientific. Yes. So I started with a core group na educated people, graduate sa as a school teacher, mga agriculturist talaga. So I was able to form the group. Then they started, while they are doing the formation of the cooperative, establishing the cooperative, I was doing the R&D. R&D. So, dito mismo sa sarili farm mong ko. farm, nag-R&D ka. Yeah. It took me And 10 years. Ano yung resulta ng R&D mo, yun ang tinuro mo sa mga tao. Oh, that's the foundation. Nag-umpisa ka sa tama. So kaya yung mga talim ng mga tao, halos parehas. Tough yun for a private sector, for a individual farmer to do research for the community, for the industry. Yan ang malungkot na eh. You cannot find it sa government yan. They go out and they go home and nothing. Okay. Para bang madamot. Minsan, they are paid to go. But at least Sa akin, my own initiative, Yeah, because I've seen your own initiative. Yeah. So that's the mindset that I transferred to these people. Yeah. We start this project at our own initiative, sariling sikap, and then we push to follow the technology. Yeah. And we get the assistance from the government. So Doon from kami. an idea na ang parents mo para ano sabi mo kanina yung term mo pag naririnig ka nagkukwento of your vision parang Nagugusbam. nagugusbump siya Parang ang hindi- mga sinasabi mo baka parang hindi- nababaliw na to ganyan. Parang my dreams, my vision was so para bang utopia. Yeah, unreachable. Unreachable. There's God, siguro, nag-aalala dyan. And right now even the government recognizes Yeah. si Sir Pons ang the father of citrus. Okay, of course, that's Sabi mo in Nueva Vizcaya, but Nueva Vizcaya is the capital kumbaga of citrus production in the Yeah, Philippines. yeah. So you're the father of citrus in the Philippines. later on siguro. Wala kami na naulan yan sa Okay, one. yeah. Pero at least this one is small farmers group. Yeah, Hindi- yun ang advantage Hindi talaga. malaking kumpanya. Advocacy ni Sir na small farmers yung talagang tinutukan niya na mag-prosper, hindi yung mga industrial farmers. Farms, yeah. Maraming interested na pumasok dito. Actually, they want this to be a vegetable seeds production.
Kasi nandito daw ang remote ito. They can control the disease, no contamination. Then the company will sell the seeds. So the development is for the company, not for the people. You utilize the people, exploit them. Yeah. Happy ka, sir, nangyari yun. Yung vision mo. I'm happy. And that's my so that's my inspiration because the young people, next generations are focus on this na. So they will mas continue. marami pa sa Pilipinas ang kagaya ni Sir Pons na may vision. Bari mo, sir, at the young age, you're just 17, may vision ka na mangyari to. Ganun And now, talaga how siguro. old are you? I'm already 75. 75. Long Still years strong. bago mangyari. Yeah, that's of course. Pinagtyagaan mo. Yeah, talaga these are long-term ventures. You need all the talaga determination and the resilience na tawag. Daming mga nightmares na narakuan ko when I was bringing out the pero walang sirang kasada. I use manpower. Walang kalsada, no? To how many hours you're walking from the of course. city? So, magbugbog ang produkto. So, it's good that our late congressman was focused on this problem sa kalsada. So, he used this project to push his kwan on this road becoming a national highway. To his efforts, naging gumawa siya ng congressional bill, approved sa Congress, and we have this 70th road. At yung mga prutas mo ang dinadala sa Congress para ipamigay sa Pabigay, para pirmahan. Pirmahan yung congressional bill. That was our agreement with the congressman. You support me, I'll push with the road. Ano yung nangyari? Ayan. And of course, the other agencies, DTI, Department of Agriculture, They they've follow. been helpful. Before the kasada pa, yung promotion. Okay. Yung mga trade fairs, they sponsored us. So we introduced the product sa Manila. Till the time na in demand na yung product. Yung buyers come now and pick me. Sir Bons, thank you so much po. Yeah, thank you din. Welcome. Nakarating kami sa inyo. Nice meeting you. Opo. Okay. Alright. See? Ma'am Jo, thank you so much po. Kita yung kanya. Masakit Balik po ang? kami. Okay. Kinakay, sir. Ay, isang picture, group picture Oo, naman tayo. walang Ma'am, picture. group picture naman tayo. Pwede dito sa Ma'am. background, direct, para yung Sige. Kung ano gusto mo, Ella, go. Sir, picture tayo. Tabi kayo Oh, sama ka. Sama ka. Oh, Jerome, halika. Thank you, sir. Thank you so much. Apa. Thank you so much. Karga mo yon. Tagbo ako at magre-react ako. Yan yung nanggaling sa farm. Left and right, citrus. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.